So yan, no? So kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takeru Miyamoto at welcome po sa aking Muntin Channel. So mga kababayan, galit na galit itong mga sinto-sinto at mga walang bait sa sarili at mga utak-ipis po ng mga DDS dito nga po kay Mr. Enrique Rason. So sa hindi lang po nakakakilala kay Mr. Enrique Rason, ano lang siya? Wala lang siya. Siya lang naman yung pangatlo sa pinakamayamang Pilipino dito sa Pilipinas. Isipin niyo 'no, magagalit kayo sa isang negosyante 'no, na malaki po ang tinulong dito sa Pilipinas dahil kinumpara ni Enrique Rason yung pulisiya ni PBBM at ni Duterte. At sinabi nga po ni Enrique Rason na mas maayos daw po yung mga pulisiya ni PBBM regarding po sa mga negosyo kumpara po kay Duterte. So dahil po diyan mga kababayan, itong mga sinto-sintong mga DDS na to na mga patay gutom na wala namang alam sa mga negosyo, galit na galit po kay Enrique Rason. Actually mga kababayan no, ako no sa mga hindi lang po nakakaalam, pinasok ko rin po yung larangan ng negosyo. Hanggang ngayon negosyante pa rin po ako ngayon. So, ang isa po sa mga tinitingala ko pong mga tao, isa po diyan si Enrique Rason. Kasi ito no, natatawa kasi ako sa mga DDS eh. Sabi ng mga DDS, ito daw pong si Enrique Rason ay oligarch. Una sa lahat mga kababayan, 'di ba? Dapat bago niyo banggitin yung word na oligarch, dapat alam ninyo kung ano ibig sabihin ng oligarch. 'Di ba? Yung oligarch mga kababayan, ito po yung grupo ng mga tao na sila po ang may hawak ng negosyo at politika dito sa Pilipinas. Well, si Enrique Rason mga kababayan, negosyante lang po yan. Hindi po siya politiko. So kung meron mang oligarch na matatawag natin dito sa Pilipinas, ito po yung mga bilyar. Isipin ninyo, di ba, negosyante, tapos politiko pa. Ayan po yung oligarch. Medyo gamit lang ng utak mga DDS, no? So ngayon, ito no, ito nakita ko to sa balita from Radyo Pilipinas, no? So post ko na lang diyan. So basahin muna natin, no? So sabi dito, no, Philippine tycoon refutes PBBM critics, Philippine investment climate is good hands, 'di ba? Is in good hands, okay? Filipino billionaire and ports tycoon Enrique Rason refuted claims by fabrication and critics against President Ferdinand Marcos that investor are losing faith in the Philippines, 'di ba? Sabi ni Enrique Rason, hindi totoo 'yon. Kung meron mang gumagawa ng ganon, bahala na sila sa buhay nila. Kami nag-i-invest. Rason said in the recent interview on the country's investment climate. So, ngayon mga kababayan, sino ba ang mga grupo, 'di ba? Ngayon sa Pilipinas ang sinasabi na wala na raw pong tiwala ang mga negosyante kay PBBM. 'Di ba mga grupo lang naman ng mga Duterte ito eh. 'Di ba? Especially itong SMNI, si Duterte mismo at saka yung mga walang yung vlogger. 'Di ba? Tingnan niyo meron ako napansin na isang vlogger eh, yung ano, yung pambansang kupal, si PLPL, bobo yan eh. Yung mga balita niya, no, yung mga content niya, yung mga negosyante na walang daw po ng tiwala kay PBBM, eh ano to? Si Enrique Rason na mismo may sabi. So ulitin ko lang mga kababayan, no, si Enrique Rason po so nung base nung 2023, tama ba? O 2023 tama no? Ang pinakamayaman po na Pilipino dito sa Pilipinas ay yung C siblings, yung mga anak po ni Henry C. So meron silang 14 billion. So syempre ilan ba yung anak ni Henry C? Tatlo ata. So sa 14 billion na yan, maghati-hati pa sila. Pero individually mga kababayan, no, pangalawa po sa pinakamayamang tao si Enrique Rason dito sa Pilipinas. Kasi yung si siblings naghati sila sa tatlo kaya number 1 sila. And then yung pangalawa si Manny Villar, so solo niya lang po itong 9.7 billion dollars. And then Enrique Rason 8.1 billion US dollars. Yung yaman nga po or net worth nga po ni Enrique Rason. So ngayon saan kayo maniniwala? Sa walang ya at gunggong na pambansang kupal na yan, yung vlogger na yan, o dito kay Enrique Rason? Oh. So ngayon para mas maganda mga kababayan, no, kasi ang hindi matanggap ng mga DDS dito, kinumpara ni Enrique Rason, 'di ba, yung pulisiya ni PBBM kumpara kay Duterte. At sinabi nga po ni Enrique Rason na mas maayos daw po ang pulisiya po ni PBBM kung kumpara kay Duterte. So syempre hindi naman puro positive ang sinabi ni Enrique Rason dito. So para mas maganda, no, syempre tayo nagiging fair naman tayo. So panoorin po natin tong sinabi ni Enrique Rason. Saan na ba yun? Panoorin natin to. So hindi ko na puputulin para hindi po mawala yung momentum. Siguro mga 3 minutes to 4 minutes video lang po ito. So lagay ko na lang po dito para mapanood po natin. Sige, panoorin natin.
energy, 35% by 2035, 50% by 2040. So doon kami naglalagay sa paano i-stabilize yung renewable energy sector. Kaya, dahil sa problema sa transmission. Ang distribution natin medyo okay. Ang problema na sa generation, transmission, saka storage ng power. Yung pag-stabilize ng grid na sinasabi. Doon yung mga problema natin. Kaya mataas yung supply natin, halos tapat lang sa demand. Kaya mahal at saka tayo nagkakaproblema. Kumusta po naman ngayon? Di ba, pumasok ang Administrasyong Marcos 2022. Kumusta po ang diskarte ng administrasyon vis-a-vis yung pong inyong diskarte naman sa larangan po ng investment? Nakakatulong ba naman yung policy ng administrasyon o lalo kayo nahihirapan? Hindi, ngayon nga, naglalagay sila ng mga policy. Dati, wala eh. Kung ano-ano na lang eh. Ngayon, nagtatayo sila ng framework para sa tamang policy para maayos lahat ng problema. Ang investment sa energy, matagal. Malaking pera yan. Kaya hindi basta-basta bukas o next year o 2 taon. Mga 5 to 7 years ang ano niyan eh. Kaya kailangan paspasan nila yung energy policies at sa pagbukas ng market. Pati yung isa pang issue dyan, yung indigenous gas, no? Gaya ng Malapaya. Kailangan yun magbigay sila ng incentive at i-develop yung indigenous gas natin. Kasi ang Malampaya medyo pababa ng production. Meron kaming drilling program na 3 well ngayon, umpisan end of the month, 2 development well at saka 1 exploration well. Kailangan yan talaga tutukan ng gobyerno yung pag ng oil and gas, pag-explore ng oil and gas. Para kasi lahat ng energy natin, halos lahat imported eh. Opo. Imported ang coal, imported ang LNG. So, medyo exposed tayo sa nangyayari sa buong mundo. Kaya nung in-invade ng Russia ang Ukraine, tumaas ng 500% ang LNG, exposed tayo sa ganyan. Kaya kailangan investment sa sarili natin oil and gas. So ito pong mga pasya po ninyo, yung mga desisyon po ninyo sa investment dito sa sektor na ito, paano po ito nai-impluwensyahan ng mga government policies, especially nga nung dumating po si PBBM? Critical nga yung government policy. Kaya kami nag-decide mag-invest ng malaki kasi nakikita namin na yung policy na nilalagay nila makakabuti sa investment environment. Kaya kami nag-invest dahil si BBM talagang inaano niya yung policy na tamang policy para magandang environment for investment. Pero alam niyo, medyo na-curious po ako doon ha. Sabi niyo dati-rate walang policy, para bang padaskul-daskul lang. Ngayon, meron na kayong sinusundan ano para hindi lang para sa negosyo, kundi para sa mga mamamayang Pilipino. Ano po? Kaya ngayon medyo nagkakaroon na ng roadmap. Problema, ang gobyerno hindi naman kasing bilis ng private sector kumilos. So, medyo paunti-unti ang pasok ng policy. Pero ang policies gusto ni President BBM ay inaano na niya ngayon. Yung huling 2 taon, last 2 years, medyo tinutulak na niya ng gusto yung mga policy. Yung DOE medyo maingat, medyo hindi naman pinakamabilis na kumilos, pero kumikilos na ngayon. Iba talaga pagka pinupukpok ng presidente ang DOE, Sir Ricky? So yan, di ba? So dito, actually yung part na yan mga kababayan, naging fair naman dito si Enrique Rason. Ang sabi lang naman ni Enrique Rason dito, no, mas maayos yung polisiya ngayon ni PBBM kumpara kay Duterte. Okay, so paniniwala niya yan kasi siya yung nag-i-invest sa Pilipinas eh. Di ba? So ngayon, sinabi rin po ni Enrique Rason na yung gobyerno mabagal. So meron siyang sinabing positive kaya meron siyang sinabing negative.
Oh, so ngayon, baka na naman meron na namang mga PBBM supporter na magalit kay Enrique Rason. Well, tanggapin po natin yung mga ganyang klaseng mga kritik. Kasi po ito po ay kritiko, 'di ba, ng isang tao na nag-i-invest sa Pilipinas. At syempre mga kababayan, critic po ito base rin po sa kanyang experience. Hindi po ito tulad po ng pagki-criticize ng mga DDS na mga supporter, no? Itong mga DDS na to na paninira, 'di ba? Yung mga bangag, adik, 'di ba? Lasenga. So ito kasi, 'di ba? Nakita natin na naging fair si Enrique Rason. So meron siya sinabing positibo na kung dati nga daw no panahon ni Duterte wala daw pong pulisiya. So paano mag-i-invest nga po yung mga investor sa Pilipinas kung pangit o walang pulisiya na ginawa si Duterte. So ngayon ang ginawa ni PBBM, gumawa siya ng magagandang pulisiya. So ngayon magi-invest na po si Enrique Rason sa enerhiya po sa Pilipinas. Yun nga lang mabagal. Oh, napaka-fair nun. 'Di ba? So kasi mga kababayan, no, sa totoo lang talaga, kung meron man ako hinahangaan na business tycoon, si Enrique Rason yun. Actually, ewan ko lang kung nabanggit ko na sa mga vlogs ko yun, pero isa siya sa mga tinitingala kong mga negosyante. Kasi hindi siya katulad ng mga yung mga anak ni Henry C na nakafocus ang negosyo sa Pilipinas. 'Di ba? Yung mga malls, 'di ba? Yung mga real estate, hindi rin siya katulad ng mga bilyar na, 'di ba, na oligarch tapos nagkakamkam ng lupa, tapos yung negosyo halos lahat na sa Pilipinas lang. Si Enrique Rason po kasi mga kababayan, yung negosyo niya po is negosyo po ng pangbuong mundo. Doon ako bumilib kay Enrique Rason sa isang interview niya, naalala ko nung sinabi niya na bakit tayo magfo-focus sa loob ng Pilipinas? Ang buong mundo ay isang napakalaking market. 'Di ba? So napakaganda talaga, no. So yun mga kababayan, no. Ang point ko lang dito mga kay-Streetwise, 'di ba? Mukhang sintu-sintu po talaga ang mga DDS na magalit po kay Enrique Rason dahil po sa mga sinabi niya, 'di ba? And actually honest opinion niya 'yon at syempre experience niya 'yon. 'Di ba? Masakit ba tanggapin na ang pangalawa sa pinakamayamang tao sa Pilipinas pinupuri yung presidente at kinukumpara kay Duterte? Sakit, no? So yun mga kababayan, so kayo po masabi nyo nga po dito sa interview nga po kay Enrique Rason, 'di ba, na ewan ko lang kung sinasadya or hindi sinasadya na nakumpara niya yung pulisiya ni PBBM at saka ni Duterte. So yun mga ka-Streetwise, so pa-comment lang po sa baba at binabasa ko pong lahat yan. So hanggang sa muli po, kita na lang ulit tayo sa susunod po na video. Thank you po.